Hi guys, it's Ivan Veril and this is your home. Hi guys! Nandito na tayo ngayon sa ginawa natin 28 square meters studio unit here in Manhattan Heights condominium. So ang ginawa natin concept dito is a Scandi Industrial Interior Design. So basically it's a combination of a Scandinavian and Industrial Interior Design which is requested by the owner. But before that, please subscribe to my channel and hit the notification bell for more updates to my latest project. Manhattan Heights Condominium is located in Cubao, Quezon City near Araneta Coliseum and Farmers Plaza. So let's begin with our foyer/kitchen area. So pagpasok mo dito, makikita mo agad ang ginawa naming prefabricated shoe cabinet. So ang naging problema dito actually yung storages. So wala talaga siyang shoe cabinet at wala talaga siyang maayos na storages. Gumawa tayo ng shoe cabinet, naglagay tayo ng drawer para may store mo yung keys, tools, and then naglagay din tayo ng shoe rack, ayan, tapos naglagay din tayo ng shelf dyan para sa slippers dyan, pwede rin yung shoes. So naglagay din tayo ng seating area para pag nagsuot ka ng shoes, hindi ka na mahirapan. Tapos naglagay din tayo ng fluted panel para magkaroon ng texture itong room. Tapos naglagay din tayo ng mirror to amplify light at the same time para magmukhang maluwag itong area na to. Yan, tapos naglagay din tayo ng mga display. And then, on the other side naman, makikita mo ang ating kitchen. So basically, itong dating kitchen talagang dinamolish natin siya. Tapos, pinalitan natin yung counter. Of course, yung dating black granite, ginawa natin quartz na white. Tapos, naglagay na tayo ng 30 by 60 na homogeneous tiles. Tapos, of course, pinalitan natin lahat ng mga finishes ng ating cabinets because before, kung hindi ako nagkakamali, siya ay MDF kung saan nagpipil yung mga surfaces niya. So, ang ginawa natin, pinalitan natin siya ng laminated marine plywood. So, yan. Yan, naglagay tayo ng mga storages dito. Yan, may shelf. Tapos, meron tayong mga drawers para sa mga utensils niya. Ayan. Tapos, dito rin yung lalagyan ng pinggan niya. Tapos, nandito naman yung ating, actually, yung owner is meron siyang water dispenser. So, ginawa ko para hindi siya masyadong eyesore. So, ginawa natin siya ng sarili niyang cabinet. Okay. Tapos, nandito rin yung, naglagay din tayo ng cabinet dito. Tapos, nalagay din tayo ng storages. Yan, storage din dito. Tapos, microwave. And then, yung ating ref. So, nandito na tayo ngayon sa ating dining area. So, sa ating dining area, meron tayong 2-seater na dining set. So, meron tayong clear glass na dining table. Tapos, naglagay din tayo ng dalawang yellow-green na dining chair kung saan terno siya sa ating wall. Tapos, pagka mo dito sa dining area, makikita mo ating living area. So, actually, sa dating plano niya, wala talaga siyang living area. So,
nag-provide na tayo para mas lalong gumanda itong ating unit. So, itong sofa na to actually is a sofa bed. So, just in case na halimbawa pag may mga kaibigan or kamag-anak na gusto mag-sleep over or pumunta sa unit, at least meron tayong space for them. Tapos, ito naman, meron tayong TV area. So, itong TV na to actually, nandito talaga siya dati. So, kung makikita mo, nandito siya dati. Kasi nandito yung bed before. So, nandito yung TV. So, since naglagay na tayo ng living area, dito na natin ilalagay ang ating TV. Yan. Tapos, lighted po siya. Tapos, of course, dati wala talaga siyang TV rack. So, nag-provide na tayo ng TV rack. Yan. So, push lock siya. Yan. Para magkaroon siya ng storages. Okay, so punta naman tayo sa bed. Ito na yung ating bed. Actually, yung naging problema dito sa unit na to ay wala talaga siyang closet. So, nag-provide na tayo ng closet. So, ang ginawa natin, para hindi rin masyadong, kasi pag naglagay tayo ng closet is, pinya, let's say, ganito kataas. So, parang sobrang, parang nasikip na yung area. So, ginawa natin, naglagay tayo ng closet dito sa ilalim. Ayan. So, pwede niyang ihang lahat ng mga damit niya dito. Tapos, naglagay din tayo ng drawers sa mga undies, sa mga, ayan. Tapos, yan. Pwede niyang i-store yung mga shorts or mga t-shirts. Yan. So, maraming talaga siyang storage. Yan. Ito, meron din yung storage dito sa ilalim. Yan. Tapos, of course, ito na yung ating bed. Tapos, kung makita nyo, meron tayong louver doon. Doon natin tinago actually yung ating aircon. At least para hindi ganun ka-eyesore sa ating bed area. So yan, tapos naglagay din ako ng lighted na shelves, tapos may mga display. So since elevated tong ating bed, so syempre magkakaroon tayo ng ating mini storage room. So yan. Yan. So naglagay tayo ng mga shelves sa ilalim. Tapos, syempre, pwede mo ilagay yung mga luggages dyan. Yan. Tapos, yung mga bulky things na pwede nating i-store dito. So, most of us, syempre, yung iba, work from home pa rin. So, of course, hindi tayo mawawala ng working station. So, nag-provide tayo. Actually, meron tayong secret table here. So, ayan. Ayan. Pull-out table. Pwede ka magtrabaho dito. Yan, tapos naglagay din actually ako ng shelf para if ever kung may mga materials ka pa, office supplies, pwede mo siya itago dito. Books, pwede rin. Of course, syempre, kaya dito ko nilagay yung working station para actually, pagbukas mo ng yan. Makikita mo ang view ng Rizal. So, ang sarap talagang magano dito. Magtrabaho dito. Ayan. Ang sarap magtrabaho kapag nakita mo talaga yung view. Ayan. So, para may mini garden, actually, nag-provide tayo ng synthetic na grass. Ayan. Tapos, actually yung purpose ko dito, since maganda kasi talaga yung view, mahilig din ako actually mag-meditate din. Of course, syempre yung owner mahilig din sa meditation. So, naglagay ako dito para pwede niyang gawing meditation area. Ayan. Tapos, naglagay din ako actually ng plants dito.
Yan. Okay, so tara. Okay, so sa tapat ng ating living area and bed area, nag-provide tayo ng ating partition for the kitchen. Actually, kaya ganito yung itsura niya. Kung gagawin natin siyang flat na wall, parang magsisikip talaga yung area. So, nag-provide tayo ng glass, which is fluted, and thus naglagay tayo ng black na aluminum powder coated para ma-incorporate natin sa ating industrial interior design. Actually, nakalimutin ko rin pala itong ating concrete finish. Ayan. Tapos, naglagay din ako ng ating mirror para, of course, syempre, lumuwag din yung area. Pagpunta mo dito, andito yung ating yan, ito yung ating bathroom. So, pagpasok mo dito sa ating bathroom, so nag-provide na tayo ng vanity mirror. Actually, before, mirror lang siya. Wala talaga siyang storages. So, ito yung ating mirror, tapos naglagay din tayo ng mga shelves para for, let's say, maglagay ka ng mga liquid soap, tissue, ganyan. Tapos, actually, itong mirror na to, na-slide to from the left, from the right to the left. Yan. Yan, dito, pwede tayo maglagay actually ng, pwedeng maglagay ng mga toothbrush, toothpaste, or pwede tayo maglagay ng mga medicines, pwede rin dito. Ayan. Tapos, dito naman sa ating lavatory counter. So, naglagay tayo ng, ayan, lavatory. Tapos, naglagay na rin tayo syempre ng cabinet dito sa ilalim. Ayan. Additional storage na rin. Tapos, of course, yung toilet. Tapos, ito naman, dati actually, meron siyang mirror na partition, pero ginawa natin clear glass na partition na sliding. Ayan. So, nandito yung ating shower. Yan. So, that's it. This is our final finished project of a studio unit here in Manhattan Heights condominium. Thank you very much for watching, and please do like, share, and subscribe to my channel and hit the notification bell for more updates to my latest project. By the way, thank you for Sandalan Furniture for our sofa bed, and GCS Woodworks for our cabinets. Sila lahat ang gumawa ng ating cabinets. And then our home, Megapod branch for our other furnitures and accessories. So thank you and God bless. Bye!